Tatlo ang pagdating na atin pong pag-uusapan. Sa silid, ang mga alagad ay nagtatago. Bakit po ba sila nagtatago? Sabi na rin ng ating binasa, dahil sa mga Hudyo. Ano naman ang ikinatatakot nila sa mga kapwa nila Hudyo? Alam nila na ang mga kababayan nila ang nagsakdal kay Jesus at sumigaw na siya'y ipapatay. Kung nagawa nila yon sa Panginoong Jesus, hindi imposible na gawin din sa kanila. Kaya sila'y nagtago sa takot. Ang mga tao ngayon, minsan ay nagtatago din. Maaari, sila ay may paglabag sa batas, takot mahuli, kaya nagtatago. Ang iba naman ay hindi man lumabag sa batas, kaya sila nagtatago ay dahil ayaw masingil ng utang. Diba? May mga tao talaga nagtatago kapag singilan na. Pero dito po sa lugar ninyo, alam ko, wala naman ditong nagtatago dahil wala naman sa inyong may utang. Wow! Parang walang nag-agree. Dahil ang mga naririto ay sila ang nagpapa-utang. So, sa kabila na sila ay nagtatago sa silid, dumating si Jesus sa kalagitnaan nila. Dumating si Jesus sa kalagitnaan nila. Ang pagdating ni Jesus, una, ay dumating sa kanila ang pag-asa. Nang si Jesus ay ulihin, ang lahat ng ibang mga alagad niya nagtago. Ang naiwan lang si John the Beloved saka si Virgin Mary. Sila yung mga naroroon sa paligid lang nakikihalo-bilo. Pero yung iba, nagsipagtago, nagsipagtakasan. Nang mamatay ang Panginoong Jesus, ang iba ay nagkanya-kanya ng lakad. Yung dalawa nga papunta na ng Emmaus. Habang sila ay naglalakad, pinag-uusapan nila yung mga pangyayari sa Jerusalem. Ano ang sabi? Siya pa naman ang ating inaasahan na magpapalaya sa atin. So yung kanilang pag-uusap na siya pa naman ang ating inaasahan, anong ibig sabihin? Sila ay nagapos ng kabiguan. Ano po yun? Nagapos ng kabiguan. Nang dumating si Jesus sa kalagitnaan nila, kasamang dumating ni Jesus ang isang malaking pag-asa. Ano ang dumating sa kanyang mga alagad? Pag-asa. Sabihin nga po ninyo, pag-asa. Meron po ako nabasang isang maliit na pamphlet. Ang pinakamasaklap na mangyayari sa ating buhay, lalo sa mga mananampalataya, ay ang mawalan na tayo ng pag-asa sa buhay. Yun daw katiting na pag-asa natin, huwag nating hahayaang tuluyang mawala. Sapagkat sabi ng kasabihan, habang may buhay, pagsubok. Sabi sa Facebook, di ba? Sabi nung napanood ko sa Facebook, lahat na lang ako mali. Lahat na lang mali yung sagot. Di ba, nag-trending yung kay Father na sermon. Pero habang may buhay, may pag-asa. Habang tayo humihinga, habang may lakas, habang nakakalakad ang ating mga paa, habang nakakapag-isip tayo ng mga dapat gawin, ibig sabihin, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Pero daw isang binata, sabi niya sa kanyang isipan, ako na yata ang pinakamalas na taong nabuhay sa daigdig. Nang magsabog ng kamalasan sa mundo, mukhang nasaloko lahat, sabi niya. Wala akong swerte sa pamilya, wala akong swerte sa magulang, wala akong swerte sa pag-aaral, wala akong swerte sa pagninegosyo, pati sa pag-ibig wala akong swerte. Kaya ang sabi niya, mabuti pa kaya wakasan ko na ang aking buhay. Mabuti pa kaya magpakamatay na lang ako. Maghahanap na lang ako ng tulay. Dito po ba sa Nabotas, may mataas bang tulay dito? Parang mabababa ang lahat ng tulay dito, di ba? So naghanap siya ng tulay. At nang makakita siya ng tulay, tiningnan niya yung taas, sabi niya, pwede na ito. Pagtalon ko, siguradong tapos na ako. So umakyat siya. At nung nandun siya sa bandang dulo, habang siya naglalakad, sa kabilang dulo naman ay may isang pulubi. Yung pulubi ay walang paa, walang binti, walang hita. Half body lang. Nakakalakad lang siya sa kalsada, kasi nakaupo siya sa isang maliit na tabla na may gulong na bearing sa ilalim. At kamay lang ang ginagamit niya para siya'y makalakad. So nagkasalubong sila sa may bandang gitna ng tulay.
Nung siya'y makasalubong ng pulubi, sabi ng pulubi sa kanya, "Ma, palimos!" Sa isip naman ng binata, total, magpapakamatay na ako ngayon, hindi ko na kailangan ng pera. Kinuha niya yung pitaka niya, binigyan niya ng 50 pesos. Wow! Tuwang-tuwa yung pulubi. Nung makita ng binata na tuwang-tuwa, sabi niya, "Oh, pati tong wallet ko, sa'yo na. Hindi ko na kailangan yan. Sapagkat ngayon, ay tatalo na ako dyan sa tulay. Magpapakamatay na ako." Oh, no! Sabi ng pulubi, "Anong sabi mo, ma? Magpapakamatay ka kamo?" Sabay tapon ng 50 pesos. Sabay tapon ng kanyang wallet. Sabi ng pulubi, "Hindi ko kailangan ng pera mo." Sabi niya, "Ma, kung mayroong taong magpapakamatay ngayon, hindi ikaw, ako." Sabi ng pulubi, "Wala akong paa, wala akong hita, wala akong binti. Kalahati lang ang aking katawan. Walang pamilyang kumukup-kup sa akin. Kung saan ako abutin ng gabi, doon ako natutulog. Wala sa tamang oras ang aking pagkain. Swertehin na lang kung may maglimo sa akin. Pero sa ganitong kalagayan ko, ni minsan, hindi sumagi sa isip ko ang magpakamatay. Sapagkat sabi ng kasabihan, habang may buhay, may pag-asa." Nice. Sabi mo sa katabi mo, habang may buhay, may pag-asa. Huwag mong itatali sa kabiguan ang buhay mo. Hindi na siguro ako yayaman. Hindi ko na talaga yayaman. Kasi niyakap mo na yung kabiguan ng hindi mo pagyaman. Hindi na siguro ako makakapag-abroad. Hindi ka na nga makakapag-abroad. Kasi niyakap mo na yung kabiguan. Hindi na siguro ako aasenso sa buhay. Ay hindi ka na talaga aasenso. Kasi ang niyakap mo ay yung kabiguan. Hindi na siguro ako makakapag-asawa. Ay tatanda ka na nga dalaga. Hindi ka na makakapag-asawa. Kasi niyakap mo ang kabiguan. Ang dapat palagi nating sasabihin, gagaling ako sa aking karamdaman. Makakapag-abroad din ako. Yayaman din ako. Magbabago din ang aking asawa at ang aking mga anak. Yan ang dapat nating sinasabi. Ang salitang pag-asa. Nang dumating si Jesus sa kalagitnaan nila, ang kanyang pagdating ay nagbigay ng malaking pag-asa. Kapag kasama natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, dapat huwag kang mawawalan ng pag-asa sapagkat si Jesus ang pinanggagalingan ng pag-asa. Ano ang unang dumating sa mga alagad? Pag-asa. Pangalawa, nang si Jesus ay dumating sa kalagitnaan nila, bumati ang Panginoon. Ano ang kanyang bati? Ano ang bati ng Panginoon? Sumainyo ang kapayapaan. Ang pagdating ni Jesus sa gitna ng mga alagad na nagtatago sa silid, hindi lang pag-asa, kasama rito yung kapayapaan, kasiyahan at kapayapaan.